Hindi ba't nakakapagtaka kung minsan? Pakiramdam natin, malinis naman tayo, naligo na, nagbihis ng sariwang damit, pero bakit parang may amoy pa rin tayo na iba? Hindi lang amoy pawis, kundi yung amoy na madalas nating ituring na amoy ng pagtanda. Yung tinatawag nating old people smell, amoy luma, amoy antik, masakit mang pakinggan. Pero madalas itong nagiging dahilan para maging conscious tayo, lalo na kapag nasa tabi ng mga apo o mga nakababatang kasama. Hindi natin minsan maintindihan kung bakit nangyayari ito. At dahil dito, may mga pagkakataon nagiging mailap tayo sa mga yakap o sa paglapit sa atin ng ating mga mahal sa buhay dahil sa takot na baka maamoy nila tayo. Ang totoo, hindi ito kasalanan natin at hindi rin ito nangangahulugang hindi tayo malinis. Ito ay natural na pagbabago sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Pero may isang simpleng sikreto, isang maliit na detalye sa ating pang-araw-araw na paglilinis na kayang tanggalin ang 99% ng amoy na ito. Isipin niyo, isang simpleng gawain lang na madalas nating nakakalimutan o nababalewala na may malaking epekto sa ating amoy, sa ating kumpiyansa at sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Sa videong ito, hindi lang natin tatalakayin ang sikretong lugar na ito, kundi bibigyan din natin kayo ng mga praktikal na payo at maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay at kinakain na makakatulong para mas maging sariwa tayo sa pakiramdam at sa amoy sa bawat oras ng araw. Manood hanggang dulo para sa isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo na may malaking koneksyon pala sa amoy ng ating katawan. Simulan natin sa pinakamahalagang bahagi, ang mismong sikreto na sinasabi ng ating pamagat. Ang lugar na madalas nating nakakalimutan linisin, pero napakalaki ng epekto sa amoy ng ating katawan. Ito ay ang likod ng ating tainga at ang bahagi ng leeg sa ilalim ng ating panga at batok. Marahil lang tataka kayo, bakit naman doon? Ang totoo, habang tayo ay nakakaedad, nababago ang komposisyon ng sebum o natural na langis na inilalabas ng ating balat. Nagkakaroon ng isang chemical compound na tinatawag na 2-nonenal. Ito ang pangunahing sanhi ng amoy na ating pinag-uusapan, ang amoy matanda. Ang 2-nonenal na ito ay madalas na namumuo sa mga bahaging maraming oil glands at sa mga lugar na madalas nakakaligtaan nating kuskusin ng maigi. Ang likod ng ating tainga at ang bahagi ng ating leeg, lalo na yung nasa likod at gilid, ay mayaman sa sebaceous glands. Dito, kumukolekta ang pinaghalong langis, patay na balat, at iba pang dumi. Kapag hindi ito nalilinis ng regular at maigi, ang pinaghalong ito ay nagiging perpektong pugad para sa bakterya na lumikha ng mas matinding amoy. Kaya ang simpleng solusyon ay napakasimple. Tuwing naliligo, siguraduhin niyong masusing linisin ang mga bahaging ito. Gumamit ng maligamgam na tubig at banayad na sabon. Hindi kailangan ang matinding kuskus. Sapat na ang dahan-dahang pagmasahe sa likod ng tainga sa buong bahagi ng leg mula sa baba ng panga hanggang sa batok at na rin ang paligid ng linya ng buhok. Siguraduhin na naabot ang bawat singit at lukot. Matapos sabunin, banlawan ng maigi para walang matirang sabon na magiging sanhi rin ng iritasyon o pang-angati. Pagkatapos maligo, patuyuin ng lubusan ang mga bahaging ito gamit ang malinis na tuwalya. Ang pagiging basa ng balat ay nakakatulong din sa pagdami ng bakterya. Napakasimple, hindi ba? Pero ang pagiging consistent, dito ang susi. Gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritual sa pagligo. Hindi lang ito makakatulong sa amoy, kundi magbibigay din ito ng pakiramdam ng labis na kalinisan at ginhawa. Bukod dito, may isa pa tayong habit na dapat isaalang-alang para mas maging sariwa tayo. Ito ay ang tamang pagligo at paggamit ng tamang produkto. Hindi lang sapat na maghilamos at magbasa ng tubig. Kailangan natin bigyan ng sapat na pansin ang bawat bahagi ng ating katawan. Pumili ng sabon na mild, hypoallergenic
at walang masyadong pabango, lalo na kung sensitibo ang inyong balat. Kung gumagamit kayo ng lufa o washcloth, siguraduhing linisin ito ng regular para hindi ito maging pugad ng bakterya. Dahan-dahan lang sa pagkuskos, lalo na sa mga sensitibong bahagi tulad ng kilikili, singit at sa ilalim ng dibdib. Ito ang mga bahagi na madalas magpapawais at namumuo ang bakterya. Pagkatapos maligo, napakahalaga ng pagpapatuyo ng katawan. Siguraduhin na tuyong-tuyo ang lahat ng lukot at singit ng balat dahil ang moisture ang pangunahing kaaway ng labis na bakterya. Ang pagiging basa sa mga lugar na ito ay maaaring maging sanhi ng fungal infections na naglalabas din ng masamang amoy. Kaya pagkatapos maligo, gamitin ang tuwalya para dahan-dahan tapikin at patuyuin ang bawat bahagi ng katawan. At huwag kalimutan, kahit tuyo na ang katawan, hayaan itong mag-air dry ng kaunti bago magbihis. At isa pang mahalagang punto ay ang ating mga damit. Mahalaga ang regular na pagpapalit ng damit, lalo na kung kayo ay pinagpapawisan. Ang mga damit na may amoy pawis o amoy luma ay mabilis na nakakapagpadagdag sa amoy ng ating katawan. Kahit panaligo na tayo, pumili ng mga damit na gawa sa natural at breathable na tela tulad ng cotton o linen. Ito ay nakakatulong para makahinga ang ating balat at hindi mamuo ang pawis. Labhan ang mga damit ng regular gamit ang mabaong sabon at softeners. Kung mayroong mga damit na matagal na nakatago at may amoy lumana, mas mainam na labhan itong muli bago gamitin. O kung maaari ay isampay ito sa labas para mahangin at maarawan. Tandaan, ang katawan natin ay parang isang bahay. Kailangan itong linisin mula sa loob at labas. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa paglilinis ng katawan at mga damit, tumungo naman tayo sa isa pang aspeto na nakaka-impluwensya sa amoy ng ating katawan. At ito ay ang ating kinakain at iniinom. Ngayong naunawaan na natin ang halaga ng panglabas na paglilinis, kasama na ang espesyal na pagtuon sa likod ng tainga at leeg, pati na rin ang tamang pagligo at pagpili ng damit, lumalim pa tayo sa ugat ng problema. Alam nyo ba, ang ating kinakain at iniinom ay may malaking epekto rin sa amoy ng ating katawan? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang amoy ng ating katawan ay hindi lang nakadepende sa ating panlabas na kalinisan, kundi sa kung ano rin ang ating ipinapasok sa ating sistema. Kaya naman, isa sa mga susi para mas maging sariwa tayo ay ang pagiging maingat sa ating dieta. Unahin natin ang pinakamahalaga, ang tubig. Napakahalaga ng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Hindi lang ito nakakapawi ng uhaw, kundi ito rin ang pangunahing paraan ng ating katawan para mailabas ang mga toxins at dumi. Kapag kulang tayo sa tubig, mas nagiging concentrated ang ating ihi at pawis at mas nagiging kapansin-pansin ang amoy nito. Ang dehydration ay maaring magdulot ng mas matapang na amoy sa bibig at maging sa balat. Subukan uminom ng 8 to 10 baso ng tubig sa isang araw. Kung nalilimutan nyo, maglagay ng bote ng tubig sa inyong tabi para palaging nakikita at naaalala ninyong uminom. Hindi lang tubig, pati na rin ang pagbaba ng ating pagkain ay may direktang koneksyon. Mayroong mga pagkain na kung tawagin ay odor-producing foods. Ito ay kadalasang mayaman sa sulfur compounds na kapag hinukay ng katawan ay nilalabas sa pamamagitan ng ating balat at hininga. Halimbawa nito ay ang labis na pagkain ng bawang, sibuyas, curry at iba pang matatapang na pampalasa. Bagamat masarap ang mga ito at may benepisyo sa kalusugan, ang labis na pagkonsumo nito ay maaring magdulot ng temporaryong amoy. Hindi ibig sabihin ay iwasan na natin ang mga ito, kundi mas maging balanse sa pagkain. Bukod sa mga pampalasa,
Ang labis na pagkain ng red meat, processed foods, at matatamis na pagkain ay maaari ring makaapekto. Ang mga pagkain ito ay mas matagal i-digest at maaari magpataas ng toxin sa katawan na sa huli ay ilalabas ng ating balat bilang amoy. Sa kabilang banda, mayroon din mga pagkain na nakakatulong para maging sariwa ang ating amoy. Ito ay ang mga pagkaing mayaman sa chlorophyll na natural na nakakatulong na alisin ang amoy sa katawan. Kasama rito ang mga gulay na madahon tulad ng spinach, kangkong, malunggay at iba pang berd. Ang prutas tulad ng mansanas at citrus fruits ay nakakatulong din sa pag-detox ng katawan. Ang pagkain ng sapat na fiber mula sa whole grains at gulay ay mahalaga rin para sa malusog na digestive system. Kapag maayos ang ating panunaw, mas maayos na nailalabas ang dumi at mas bumababa ang tsansa na magkaroon ng masamang amoy ang ating katawan. Isama rin natin ang probiotics. Ang mga pagkaing mayaman sa probiotics tulad ng yogurt, kimchi o fermented foods tulad ng atsara o burong isda, sa moderation lang syempre, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng good bacteria sa ating bituka. Kapag malusog ang ating gut, mas maayos ang ating panunaw at mas nababawasan ang pagdami ng masamang bakterya na maaaring magdulot ng amoy. Isa pa, alam nyo ba na ang stress ay nakakapagdulot din ng pagbabago sa amoy ng ating katawan? Kapag tayo ay stressed, ang ating katawan ay naglalabas ng iba't ibang hormones at ang ating pawis ay nagiging iba ang komposisyon. Ito ay tinatawag na stress sweat at mas madalas itong mayroon talagang mas matapang na amoy kaysa sa pawis na dulot ng physical activity. Kaya naman, ang pagkontrol sa stress ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng ating pagiging sariwa. Paano ba natin magagawa ito? Simpleng manggawain tulad ng daan-daang paglalakad sa umaga, paggawa ng hobby na nagpapasaya sa atin, pagbabasa ng libro, pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at pamilya, o kahit ang paggawa ng simpleng meditation at deep breathing exercises. Hindi kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong pamamaraan. Ang mahalaga ay bigyan natin ang ating sarili ng oras para magpahinga at mag-recharge ang ating isip at katawan. Ang pagtulog ng sapat ay kasama rin dito. Kapag sapat ang ating tulog, mas nagre-recover ang ating katawan at mas nagiging balansi ang ating hormones na nakakatulong din sa pagkontrol ng amoy. Sa madaling salita, ang pagiging maingat sa ating dieta at pamamahala sa stress ay hindi lang para sa ating pangkalahatang kalusugan, kundi para rin sa ating pagiging sariwa at kumpiyansa sa ating sarili. Susunod, pag-uusapan natin ang mga pamamaraan para masiguradong ang amoy ay hindi lang nawawala sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Ngayon, napag-usapan na natin ang palabas na paglilinis, ang sikretong lugar na madalas nating nalilimutan, ang kahalagahan ng tamang pagligo, pagpili ng damit, at maging ang epekto ng ating kinakain at kung paano pamahalaan ang stress para sa amoy ng katawan. Pero mayroon pa tayong huling aspeto na dapat pagtuunan ng pansin na kung saan ay madalas nating nalilimutan, ngunit may malaking epekto rin sa ating amoy at sa pakiramdam ng pagiging sariwa, ang ating kapaligiran. Isipin niyo, kahit gaano pa tayo kalinis, kung ang ating tahanan ay may amoy luma o hindi maaliwalas, maari itong dumikit sa ating mga damit at magbigay ng impresyon na hindi tayo sariwa. Kaya naman, mahalaga ang regular na paglilinis at pagpapanatili ng sapat na bentilasyon sa ating mga living spaces. Buksan ng mga bintana at pinto sa umaga, lalo na kung magandang sikat ng araw at sariwa ang hangin. Hayaan ang hangin na dumaan at magpalit sa loob ng bahay. Hindi lang ito nakakatulong sa amoy, kundi nakakabuti rin ito sa ating overall health at mood. Linisin ng regular ang mga kurtina, kumot at mga punda ng unan. Ang mga tela ay madaling nakakasipsip ng amoy, lalo na kung matagal nang hindi nalalaban.
Kung mayroon kayong mga carpet o alpombra, siguraduhin ding regular na itong vacuum in at kung maaari ay linisin ng deep cleaning paminsan-minsan. Ang paggamit ng air freshener ay okay pero mas mainam pa rin ang natural na pagpapahangin at taglilinis. Kung gusto nyo ng natural na pabango sa bahay, maglagay ng mga sariwang bulaklak o kaya ay gumamit ng essential oil diffuser na mayroong mga nakakapreskong amoy tulad ng lemon, lavender o eucalyptus. Ang simpleng pagiging maayos ng ating kapaligiran ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan at kapayapaan sa ating isip na siya namang nagre-reflect sa ating overall disposition. At huwag nating kalimutan ang pinakasimpleng bagay na nakakatulong din sa amoy, ang ating bibig. Ang hininga ay malaking bahagi ng ating amoy at habang tayo ay nagkakaedad, maaring magbago ang ating salivation o laway na siyang naglilinis ng ating bibig. Kaya mahalaga ang regular na pagsisipilyo, paggamit ng dental floss at mouthwash. Bisitahin din ng dentista ng regular para sa check-up at paglilinis. Hindi lang ito para sa amoy, kundi para na rin sa inyong pangkalahatang kalusugan ng bibig na nakakaapekto sa inyong kakayahang kumain at magsalita ng maayos. Ang lahat ng mga tips na ito mula sa paglilinis ng likod ng tainga hanggang sa ating kinakain, sa pamamahala, sa stress at maging sa ating kapaligiran ay pawang magkakaugnay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging maalalahanin at consistent sa mga maliliit na gawi na may malaking epekto sa ating buhay. Ang pagbabago sa amoy ng katawan habang tayo ay nagkakaedad ay natural, pero hindi ibig sabihin ay dapat na lang natin itong tanggapin. May magagawa tayo. Ang pagiging malinis sa loob at labas ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Nais natin na kapag nilalapitan tayo ng ating mga apo, ng ating mga anak o ng ating asawa, ay hindi sila mag-aalangan. Nais natin na yakapin nila tayo ng buong pagmamahal at ang amoy ng kalinisan at sariwang hangin ang kanilang maamoy. Ito ay tungkol sa pagiging kumpiyansa sa ating sarili, sa pagtanggap sa bawat yugto ng ating buhay ng may dignidad at sigla. Tandaan, maliit na pagbabago lang pero malaki ang magiging epekto sa inyong kalusugan, sa inyong kumpiyansa at sa inyong kaligayahan. Kung nagustuhan niyo ang videong ito at tingin niyo ay makakatulong din sa iba, paki-like naman at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa marami pang kapakipakinabang na payo na idinisenyo para sa inyong kagalingan habang kayo ay nagkakaedad. Anong sikreto o tip pa ang gusto ninyong ibahagi para mas maging sariwa tayo? Sabihin sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay makakatulong din sa iba. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, ang edad ay numero lamang, pero ang buhay ay dapat puno ng sigla at sarap. Patuloy tayong lumago, patuloy tayong matuto, at patuloy tayong mamuhay ng may kumpiyansa sa bawat yugto ng ating buhay.